i-represent siya for senator. So, yung mga tanong niyo po, yung aming counsel na po ang sasagot, si Atty. Gilbert Lawenco. Inihain ni Doc Liza Ong ang Certificate of Candidacy ng kaniyang asawa na si Doc Willie Ong na tatakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Hindi naman naiwasang maging emosyonal ni Dr. Liza nang magpasalamat sa mga nagdasal para sa kaniyang asawa na kasalukuyang lumalaban sakit na sarcoma cancer. Kasunod nito ay ibinahagi din ng abogado ng pamilya Ong ang pagbabalik bansa ni Doc Willie sa darating na November. At doon ay magsisimula na ito mangampanya para sa eleksyon. Magandang araw po sa lahat sa inyo. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Para i-represent siya for senator. So, yung mga tanong niyo po, yung aming counsel na po ang sasagot, si Atty. Gilbert Lawenco. But then, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. He's undergoing treatment and ang projection po natin by December makakaikot na po siya tulad ng sinabi ko. So, although hindi po natin pagkakaila, may sakit po siya, nilalabanan po niya yung sakit. At ito po yung actually precept ng kanyang pagtakbo. Pakita niya na kung may sakit kayo, hindi kayo magmamaktol, laban lang. Sir, I don't know kung kayang sagutin or pwedeng sagutin ni Doc Liza Ong. Ano yung nagtulak kay Doc Willie na instead of harapin niya yung physical challenge niya, talagang pinili pa rin niya na tumakbo. And kumusta po yung pagtanggap ng pamilya, especially ni Doc Liza, doon sa desisyon na sumabak uli sa politika na sabi niya sobrang nagdala sa kanya ng stress? Siguro ako na po kasi baka medyo emotional po si Doc Liza about that, no? Actually, 4 months ago, nagkausap po kami ni Doc Willie. Ang initial talaga niyang decision was not to run. In fact, mag-endorse na lang sana siya. Sabi niya, okay kasi medyo magastos, medyo, syempre, covering tayo sa latter part ng surveys. But a few weeks ago, nag-usap po kami at nga sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay na pag-decision na I think this is something of a sign. You never really know what's going to happen. So might as well go for what I believe is right. So, dinesisyon niya pong tumakbo despite all the odds. Sabi niya, lalabanan ko tong sakit na to, lalabanan ko din, o ipaglalaban niya yung kanyang decision or dream na tumakbo bilang Senate and ituloy niya yung mga advokasya niya in health. So sabi niya, alam niya, mabigat ito, but this is going to be a faith-based campaign. Faith that people will understand, faith that God will give him enough time to finish this, and faith that enough people will like him enough and support him enough to propel him to the Senate. So sabi na, God's will, takbo tayo, pagpasa Diyos natin, and of course, hindi naman fully ganon. Meron din naman po kaming campaigns and strategies that will be utilized as we go on. That's why we still have the team intact from 2022. From Rappler, Dwight? Good morning po, sir. We're all hoping for the speedy recovery of Doc Willie, but I think many people would just like also then to ask na how confident is Doc Willie that he'd be able to fully carry out the responsibilities of a senator, sobrang rigorous nung demands sa Senado if he gets elected, given his medical condition. He is fully confident. As a doctor, he is well aware of his limitations, no, for campaigning and for actually participating as an active senator. And he knows and understands that his sickness is not something that will debilitate him enough to prevent him from doing that.
There will be times that it will be tough and he will fight for it, but he's very confident that he will be physically fit in the event that he wins to perform the duties of a senator. One as a doctor and one as a firm believer of what he can do and what God can do for everybody. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Leo. Para i-represent siya for senator. So, yung mga tanong niyo po, yung aming counsel na po ang sasagot, si Atty. Gilbert Lawenco. But then, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Magpa-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin. Ang tapos ng treatment ko kasi November. So by December, dapat nasa Pilipinas na ako. By December, first week, second week, bago mag-Christmas, sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So by that time, matagal pa naman yung campaign period. Matagal pa naman, di ba? So by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao. Diba? Bakit pa? Ayan, tinatanong, Doc, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag-abroad ka na lang? Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako. O mag-e-enjoy na lang ako ng buhay, sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko, pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo, okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto nyo, ganun na lang, enjoy na lang, tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. Diba? Kaya huwag nyo ako pipigilin. Huwag nyo ako pipigilin, iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng 1 buwan, 1 taon, malay mo 10 taon, malay mo bigyan pa ako ni God ng 20 years. 'Di ba? Baka pag naayos to, actually ang dami naayos sa akin ha. Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga varicose ko nawala eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala eh. So, parang siya pala talagang gumugulo sa buong katawan ko. So, wag niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na kayo sa mga corrupt na politiko eh. Try naman tayo ng matino. Try it once, 'di ba? Try niyo once. Sabihin, mahina si Doc. Paano niyo nalaman mahina? Utak niyo na siguro nahihinaan. My God. Hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip. 'Di ba? Hindi ka naman pwede banat dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala lang bumabanat eh. Pero, ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera, ni piso kahit kanino. Bakit? Oras na tumanggap ka. Senado is ang funding ng Senado, minimum 100 million, 300 million, 500 million, 1 billion or more. Yan ang minimum budget. Minimum budget. Tayo wala tayong gagamitin ganung budget. Baka 500,000 lang.